Mga Kamara inirefer na sa Justice Panel ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Representative Ferrer naman kinundina ang malisyosong umanong paratang ni Representative Kiko Barsaga laban yan sa NUP. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Formal na ngang inirefer ng House of Representatives nitong Lunes ng gabi sa Committee on Justice ang dalawang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos maisama sa additional reference of business ng plenaryo. Pinangunahan ni Deputy Speaker Vicente Bambi Emano ang sesyon ng isagawa ang referral. Ang unang reklamo ay inihain noong January 19 mula kay Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Ang ikalawang reklamo ay inihain noong January 26 o kahapon mula sa mga aktivistang grupo na mga pribadong individual na pinamunuan ni Liza Masa, Teodoro Casino, Renato Reyes, Attorney Nery Colmenares at Ronaldo Cajerome Adonis at inendorso naman ito ni ACT Teachers Party List, Gabriela at Kabataan Party List Representatives. Matapos basahin ang mga titulo sa plenaryo, opisyal nang inirefer ang mga reklamo sa Committee on Justice na siyang susuri sa sapat na anyo at nilalaman alinsunod sa konstitusyon at mga patakaran ng Kamara. Binigyang diin ng mga leader ng Kamara na ang referral ay hindi nangangahulugang may pasya na sa merito ng mga reklamo, kundi simula pa lamang ng proseso ng pagsusuri ayon sa batas. Pakinggan natin ang naging pag-refer ng dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos mula plenaryo patungong Justice Committee. Verified complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. filed on January 19, 2026 by Attorney Andre R. De Jesus and endorsed by Honorable Journey Jet V. Nisay of Pusong Pinoy Party List. To the Committee on Justice. Yan nga ang naging pag-refer ng plenaryo sa House Committee on Justice hinggil nga sa impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Marcos. Samantala, mariing kinondena naman ni Negros Occidental Representative Jeffrey Ferrer ang tinawag niyang walang basehan at malisyosong paratang ni Dasmariñas City Representative Francisco Kiko Barsaga laban sa National Unity Party. Mga miyembro nito, kay Deputy Speaker Ronnie Puno at sa negosyanteng si Enrique Razon. Sa privilege speech ng mambabatas kahapon, hinamon ni Ferrer si Barsaga na magharap ng ebidensya sa ilalim ng panunumpa at itigil na ang umunoy paninira at nagbabala na ang mga pahayag sa social media ay maaring pumasok sa cyber libel sa ilalim ng Republic Act 10175. Ayon kay Ferrer, nilampasan ni Barsaga ang tamang proseso at piniling ilabas online ang mga alegasyon. Dagdag pa niya, ang malawak at hindi napatunayang akusasyon ay maaring lumabag sa House Code of Conduct at Republic Act 6713 at posibleng magbunga ng panibagong ethics complaint, lalo na't may dati na umanong parusa si Barsaga. Kasalukuyang suspendido pa rin ang nasabing mambabatas. Binatikos din ni Ferrer ang umano'y pag-atake na pati ang mga yumao ay nadamay at iginiit na dapat manatiling nasa lugar ng pananagutan at integridad ang Kamara. Pakinggan natin si Representative Jeffrey Ferrer. And may give rise to the filing of another ethics complaint, considering that Congressman Barsaga has not yet fully served the penalty imposed in a prior disciplinary proceeding. His recent action merit careful consideration of the imposition of more stringent disciplinary measures. Congressman Barsaga has maligned every living member of the NUP, a party co-founded and once led by his late father, and one that he himself proudly joined. In the past month, even the deceased member has not been spared from attack and defamation. It is deeply disturbing that unfounded and irresponsible allegations continue to be made, to the point that neither the living nor the memory of the dead is spared.
ang naging privilege speech ni Representative Jeffrey Ferrer kahapon sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara. Bombo Ali, yes, Bombo, Genesis. Yes. Just out of curiosity, kahapon si Deputy Speaker Emano ang nagsilbi bilang presiding officer. Talagang binigay sa kanya yung pagkakataon from Speaker D, kasi kaalyado ni Pangulong Marcos si Speaker D, noong inirefer yung impeachment, tulad ng ginawa ni Representative Marcos, or wala namang ganitong anggulo? Wala naman ganyang anggulo kasi nga may mga toka-toka kasi silang mga deputy speaker na uupo sa plenaryo. Kung maalala natin sa pagbubukas ng sesyon kahapon, si Deputy Speaker Ronaldo Puno ang siyang nag-preside Bombo Genesis. Sinundan ito ng iba pang deputy speaker at nataon naman na sa term sa may toka ni Representative Emano nang basahin itong referral ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. So kahapon para sa panghuli na yan kagabi, Bombo Genesis, bago tapos ang sesyon o sinuspindi ang sesyon kagabi, at yun na nga isinama na nga sa order of business, kasi additional order of business na yung pag-refer ng impeachment complaint, Bombo Genesis. Hindi na nga natin sana inasahan yun dahil nga sa inaasahan natin na baka ngayong araw o sa mga susunod na araw. Pero kagabi, kahapon, nakita natin na isinama na nga sa order of business o sa agenda ng plenaryo itong pag-refer ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. So, ito na ngayon, Bombo Genesis, pupunta na ito sa House Committee on Justice at sisimula na ang mga pagsusuri kung ito ba ay may tamang form at substance ang nasabing impeachment complaint. Kaya ngayong araw din, Bombo Genesis, hihingan din natin ng reaksyon ang Palasyo ng Malacanang hinggil nga sa nai-refer na itong impeachment complaint laban sa Pangulo. Akala ko sinundan ni Speaker D yung ginawa ni Congressman Marcos, kasi pareho silang taga Norte, and of course ang ibinigay ang pinatoka ay yung taga Mindanao, who is Congressman Emano. Sige, maraming salamat, Bomboan. Okay, mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.